Habang pinapatay ng bida ang halimaw, inisip ng mga estudyante na siya ay hindi kapani-paniwala, may pag-asa na sila ay maliligtas, at pinasaya siya. Pagkatapos ay napalibutan sila ng mga mahiwagang hayop, ngunit hindi nagtagal ay napatay sila ng kanyang mga bala. Sinabi ng opisyal na bagamat patay na ang kanilang mga kasama, may magagawa pa rin sila tungkol dito at nagpasyang suportahan siya. Tumingin siya sa kanila at naisip na ang mga pulis sa kasalukuyang panahon ay hindi kalahating masama. Pinatay niya ang karamihan sa mga hayop, at ang kapitan ng demonyo ay umungal at gumamit ng mahika. Nagulat ang opisyal dahil gumagamit siya ng 6th level magic, na kapantay ng mga mage nobles. Alam na nila ngayon, kaya wala silang magagawa ngayon. Ang apoy ay nasa lahat ng dako, at lahat ay nag-aalala at natakot. Habang sinusubukan ng opisyal na protektahan ang mga estudyante, nag-aalala ang mga estudyante, at tinakpan sila ng sarhento at nananalanggan sa Diyos na protektahan sila. Habang inakala ng inspector na imposibleng matalo ito ng estudyanteng iyon kahit gaano pa siya kalakas. At walang paraan na manalo siya. Naniwala si Maiswayeka sa kanyang lakas at naisip niyang tiyak na mananalo siya rito, dahil posible ito. Kung siya at ang bida ay tumingin sa mga apoy na nilikha ng ika-6 na antas ng mahika ng kapitan ng demonyo, napagtanto niya na bagaman sila ay napakalaki, ang mga ito ay mabagal, na nangangahulugan na ang boss monster ay pinipilit ang kanyang sarili na gamitin ang ika-6 na antas ng magic craft. Alam niyang hindi siya mananalo laban sa kanya kung patuloy siyang gumagamit ng 2nd level magic. Kahit na ayaw niyang mag-stand out, wala siyang ibang pagpipilian. Kaya ginamit niya ang napakalaking katangian ng tubig para salakayin ito. Natuwa si Yuka, dahil alam niya ang tungkol dito. Nilikha niya ang ahas gamit ang tubig, at ang opisyal ay nagtaka kung anong uri ng synthesis magic ang maaaring lumikha ng malaking ahas ng tubig. Kinain ng ahas ng tubig ang apoy at umuusad patungo sa kapitan ng demonyo habang siya ay sumisigaw na patayin at patayin ang mga tao habang sinubukan silang salakayin ng apoy na halimaw. Ngunit nagawa itong talunin ng pangunahing tauhan habang kinakain ng kanyang ahas ang apoy. Nagtataka ang kapitan ng demonyo kung bakit nangyari ito, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng ahas ng tubig at namatay. Sinabi ng bida na inatake siya dahil mahina siya at kulang sa pagsasanay. Ipinapalagay ng pangunahing tauhan na magagawa nito ang mas mahusay kaysa dito, ngunit ang kapitan ng demonyo ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay naging maaliwalas ang langit, at naisip niya na lumipas na ang kapahamakan dahil natalo niya ang amo, kaya't maaliwalas na sila ngayon. Ang mga estudyante ay nagtataka kung sila ay ligtas na ngayon at kung natalo ni Kusanagi ang kapitan ng Dian, at sila ay napakasaya. Umiiyak sa tuwa ang reporter at camera operator dahil nakarating sila. Nang matalo ang amo, natuwa ang sarhento at sinabi sa estudyante na ligtas na ito dahil lumipas na ang kalamidad, at nabigla si Inspector Shido Shogo dahil hindi natalo ng estudyante ang kapitan. Siya ay hindi sigurado kung kahit na ang Mage Knolls ay maaaring talunin ito, at siya ay nagtaka kung sino siya. Tapos umupo siya sa lupa. Para sa kanya ay bumigay na ang kanyang mga tuhod. Pinuntahan ng bida si Yuka at ang kanyang kapatid na babae at sinabi sa kanya na tinapos na niya ito. At sinabi niya na naniniwala siya sa kanya at nagpasalamat sa kanya. Tapos natigilan siya ng maraming estudyante ang nagkukumpulan sa kanya. Nagpasalamat sila sa kanyang pagligtas sa kanila at sinabing hindi siya kapani-paniwala. Sinabi niya sa kanila na naiintindihan niya at hiniling na umatras sila. Ayaw nilang payagan siya, at naisip niya na sa wakas ay tumayo siya. Tulad ng nakaraan, nag-aalala siya sa kinabukasan habang pinapanood niya ito at ngumisi na tila naiinis. Ang balita tungkol sa kalamidad na naganap sa Kamui Magic Academy ay ligtas na natapos ang kalamidad.
Ngunit inanunsyo ng akademya na hindi sila magbubunyag ng impormasyon tungkol sa estudyanteng nakatalo sa amo. Walang nasawi, ngunit ilang tao ang nagkaroon ng banayad na pinsala. Ang mga estudyante ay nanunood ng balita tungkol sa sakuna sa kanyang harapan at sinabing pinag-uusapan siya sa balita. Naisip nila na natural ito dahil siya ang kanilang tagapagligtas at tinanong siya kung maa-promote siya sa S-class. At naisip ng babaeng estudyante na magiging hadlang ito para sa kanila dahil hindi siya basta-basta makakausap habang siya ay asar. Hinawakan ng isa sa mga estudyante ang kanyang balikat, tinanong siya kung gaano siya kalakas, at tinanong kung nagmana siya ng dugo ng maharlikang salamangkero. Ang isa pang estudyante sa likod ay nagsabing siya ay lumaki ang pagmamayabang mula sa pagiging papel, dahil walang ibang estudyante na kasing lakas niya. Nagalit ang mga estudyante at sumugod sa kanya at sinabing totoo na natalo niya ang kapitan ng demonyo, at pinatotohanan din iyon ng dalaga at sinabihan siyang itigil na ang panunukso sa kanya dahil sa frustration. Pero kakaiba daw ito, kahit anong isipin nila. Habang sinasamantala ng pangunahing tauhan ang kanilang pag-aaway, nakatakas siya sa silid-aralan at nakahinga ng maluwag na magtagumpay. Tinanong siya ni Yuka kung nahihirapan siya, at sinabi niyang huwag siyang kulitin. Sinabi niya na siya ang bayani na nagpoprotekta sa lahat, kaya walang tulong. Tinanong niya ito kung na-promote din ba siya sa S-class, at sinabi niya na tila ito ay resulta ng labanan at kalamidad. Tinanong niya kung bakit parang hindi siya masaya, at sinabi niya na masaya siya dahil sigurado siyang may tao rin. Habang nagsasalita, naalala niya ang tungkol sa kapatid niya. Sinabi niya sa kanya na ayos lang siya, at mas madalas silang nag-uusap kaysa dati. Kaya siya ay natutuwa para sa kanya, at siya ay nasiyahan din at nagpasalamat sa kanya dahil ang lahat ay dahil sa kanya. At natuwa rin siya na naroon siya. Hinampas niya ang kanyang ulo, at tinanong niya kung para saan iyon. Sinabi niya sa kanya na ang pagpapasalamat sa kanya ng isang beses ay sapat na, kaya hindi na niya kailangan pang sabihin iyon. Samantala, sa opisina ng punong ministro, pinutol ng punong ministro ang tawag at sinabing tapos na ang bawat bansa sa teleconference na ito. Sinabi ng lalaki na ang paghahanap ng suporta para sa susunod na kalamidad ay magiging mahirap dahil marami na sila sa kanilang mga plato, nagsasagawa na lamang ng mga hakbang laban dito. Hiniling niya na sabihin ng media na natalo ng estudyante ang amo, at sinabi sa kanya na magulo ang eksena at na-knockout ang karamihan sa mga pulis, kaya maaaring hindi pagkakaunawaan. Sinabi sa kanila ng punong ministro na ang pinuno ng bawat bansa ay may pag-aalinlangan din, ngunit iyon ay naiintindihan. At inutusan niya silang ibalik ang mga maharlikang salamangkero, dahil kailangan nilang mag-set up ng isang panukala sa komperensya upang maghanda para sa susunod na kalamidad. Nang maglaon, sa rooftop ng paaralan, si Ruka at Ryuji ay tumayo sa harap ng pangunahing tauhan, at tinanong ni Yuka at Ruka ang kalaban kung may gusto siyang itanong sa kanya, at hiniling niya na tanggapin siya nito bilang kanyang disipulo. Parehong nakaupo ang magkapatid, at tinanong ni Ruka ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung tila napigilan ni Tsunagi ang kalamidad. Sinabi niya na tama, dahil natalo niya ang boss ng demonyong kapitan sa pamamagitan ng paggamit ng pang-apat na antas ng synthesis magic. Nagulat si Ruka na ginamit niya ang pang-apat na antas ng synthesis magic, na siyang magic na kahit na ang pinakamataas na klaseng mga salamangkero ay hindi magagamit. Pero sabi niya totoo. Naniwala siya sa kanya at sinabing walang paraan na magsisinungaling ang kanyang kapatid. Tinanong siya ni Yuaka kung bakit, at naniniwala siyang hindi siya magsisinungaling. Sinabi niya iyon ay dahil siya ay palaging isang matuwid na bata, kahit na mula noon. Siya ay masunurin at hindi kailanman magsisinungaling. At siya ay isang maamo ngunit seryosong masipag. Naisip niya na ang isang taong may mga katangiang iyon ay hindi dapat maging isang walang talentong mage.
Ngunit napagtanto niyang masyado siyang mapuwersa. Tumingin si Maizu Ayuka sa kanyang kapatid at sinabing magiging sapat na ang kanyang lakas upang mapatahimik ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya dapat siyang magpahinga ng maluwag. At sinabi niya sa kanya na siya ay lumaki. Naisip ni Ruka na ang lakas ni Kusanagi Minato ay higit pa sa lakas ng isang estudyante, at marahil ay mas mataas pa ito kaysa sa kanyang ama. Kaya tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae at tinanong kung may maitutulong siya sa kanya. Naisip niya na kung magpapatuloy ang mga bagay sa paraang ito, sa karamihan ay mapupunta siya bilang isang high-class na salamangkero. Kaya kailangan niya ng tulong ng mga pangunahing tauhan para maging mas malakas pa. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pagmumura at pang-iinsulto sa kanya at sinabing alam niya kung gaano ka-selfish ang hiling niyang ito, ngunit lulunukin niya ang kanyang pride at itatanong ito. Hihilingin niya sa kanya na gawin siyang alagad, ngunit pumayag siya nang hindi niya ito hiniling. Natigilan siya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niyang gagawin niya itong alagad. Tinanong niya ito kung bakit siya pumayag na tulungan siya, at sinabi niya na siya ang weirdo dahil siya ang humingi nito. Sinabi niya na totoo iyon, ngunit napakaraming kakilakilabot na bagay ang kanyang ginawa sa kanya. Sinabi niya na pinatawad niya siya dahil humingi siya ng tawad, at tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad dahil hiniling niya sa kanya. Iyon lang ang dahilan sa likod nito, at natigilan siya. Hiniling ni Ryuji na turuan din siya, at pumayag siya, dahil walang isyu sa pagtuturo ng isa o dalawa pang tao. Sinabi niya sa kanyang kapatid na siya ang uri ng taong sinunggaban ni Ryuji at inakala niyang siya ay isang misteryosong tao, ngunit sinabihan siya ng pangunahing tauhan na palayain siya. Ngunit tinanong niya kung magiging okay ang ganitong mahigpit na pagkakahawak. Nang maglaon, nasa conference room sila kasama ang kanyang guro, at sinabi sa kanila ng pulis na sila ay mula sa Beast Countermeasures Division ng Metropolitan Police Department. Ipinakita ko sa kanila ang kanilang card at nagpakilala. Yumuko sila sa harap niya upang ipakita ang kanilang pasasalamat at nagpasalamat sa kanya, dahil kung wala ang tulong niya, parehong nalipol ang mga sibilyan. Sinabi niya na paulit-ulit silang nagpasalamat sa kanya sa panahon ng pagtatanong, kaya naisip niya na ito ay higit pa sa sapat at tinanong sila kung kailangan nila ng iba pa. Sinabi nila na ginawa ang investigasyon hinggil sa kalamidad, ngunit may pumukaw sa kanilang interes. Tinanong niya siya kung nagising ba niya ang kanyang mga kakayahan sa salamangkero pagkatapos na masangkot sa isang aksidente sa trapiko, at ang mga tao sa paligid niya ay nagsabi ng parehong bagay, at walang hindi pagkakaunawaan. Ngunit isang bagay ang sinabi. Siya ay tila naging isang ganap na naiibang tao pagkatapos ng aksidente. Nagbago ang kanyang personalidad, at naging abnormal ang kanyang mahika, na sapat na malakas para talunin ang isang demonyo. Nagalit si Kapitan Yuka at tinanong siya kung ano ang gusto niyang sabihin. At sinabi ng opisyal na babaguhin niya ang tanong at tatanungin siya kung kilala niya ang itim na salamangkero. Nagulat sila, at nagtanong siya tungkol sa itim na salamangkero. Ipinakita sa kanya ng opisyal ang kanyang video ad at sinabing isa siyang salamangkero na nakatalo sa mga hayop. Tinulungan niya ang mga tao sa ilalim ng balabal ng kabalyero, at kumalat ang video sa internet. Tinanong niya sila kung hindi nila nakita. Natigilan si Sergeant Tsunade Karen at naisip na iyon na. Tinanong ni Maizu Ayuaka kung ano ang kinalaman nito sa kanya, at sinabi ng opisyal na magkapareho sila sa kanilang katayuan at edad. At ang itim na salamangkero na ito ay sinasabing medyo isang malaking salamangkero. Halos walang sino man sa hanay ng edad na iyon ang maaaring gumamit ng ganoong kalaking mahika, at ang panahon kung saan nagsimula siya sa kanyang mga aktibidad ay malapit sa araw na siya ay na-discharge. Sinabi niya na labag sa batas ang paggamit ng mahika sa lungsod ng walang permit o kwalifikasyon. Kung siya ay isang mag-aaral ng akademyang ito, ipaubaya nila ito sa pagpapasya ng paaralan sa ilang lawak, gayunpaman,
Dahil nakalap ito ng ganito kalaking publisidad, ang pulisya ay walang ibang pagpipilian kundi kumilos. Hindi sapat ang pagpapatalsik, ngunit kung magtapat siya, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mabawasan ang kanyang parusa, kaya dapat siyang sumagot ng may lubos na pag-iingat. Tinanong niya siya kung siya ang itim na salamangkero, at sinabi niyang hindi siya, at ngumiti ang opisyal at sinabing hindi siya. Kung gayon ay mabuti. Habang umaalis, nagpasalamat siya sa pagpunta sa kanila, at sa kanyang paglalakbay, naisip ng opisyal na hindi man lang siya lumipad. Salamat po sa panonood.